Hello. Ayan. So today ay mag-harvest tayo ng mga tomatoes, ano. Medyo malamig na po dito sa amin. Talagang ayan, sweater weather na ano. And luckily ang mga kamatis po dito ay okay naman sila sa cold weather. So hindi, wag lang yung freezing of course. Wala namang may gusto ng ganong weather na, pero ayan, ito yung mga tomatoes na ang liliit, ano, ang cute, cute. Ayan, nahulog pa. Parang ang ganda na 'to sa ano, sa mga charcuterie, yung gano'n 'no, yung mga pasosyal na paesa na na ano, na spread na ayan, 'di ba? Ang cute-cute nila, oh, ang dami. At yung isang ano, minsan nakakita ako dito na isang clump siya ng napakarami niya. Ayan, oh, tingnan niyo, oh. Oh, isang clump 'yan. Although maliliit nga lang siya, pero at least 'di ba, oh, sulit naman sa dami. Ayan. So, okay na okay 'yan sa mga salads 'no, itong, ganitong kamatis, ayan. So, not sure ako kung anong klase ito, um, para siyang para siyang wild na tomato 'no, and ayan, oh, 'di ba? Ang cute-cute. Ayan, pasok naman tayo dito sa gawin na 'yan kasi merong ano diyan, eh, ang hirap pumasok kasi madalas maraming bees dito. Ayan. So, inggitin ko kayo 'no, kasi marami akong kamatis. Alam kong inggit kayo kasi mahal ang kamatis, 'di ba? Diyan sa Pinas, mahal. So, ah, gusto ko lang kayong i-encourage. Ano, hindi ko alam ngayon kung paano ko siya pupuntahan at napaka-sukal naman itong aking garden, ayan. Hmm. Gusto ko kayong i-encourage sa pag, pagtatanim 'no. Kasi ang dali lang naman niya, lalo na sa atin sa Pilipinas, tropical country po tayo. And hindi katulad dito na talagang may season na wala kang mapapatubo 'no, wala kang kasi naging ano nga, eh, and kalahati ng taon dito wala ka talagang wala talagang gardening, hindi puwede. So, yun na nga. Napaka-blessed natin kasi ang ganda ng topographical location ng ating bansa. But then, inaabot natin yung nagsa-suffer tayo sa mahal ng kamatis. Alam mo yun? Which is dapat hindi because puwedeng-puwede naman sana tayong magtanim, 'di ba, sa mga bakuran natin. And sometimes siguro hindi na masyado siyang na-normalize yung pagtatanim kasi masyado na tayong naging dependent 'no, sa ating food system which is not secured. Ayan, tanggapin na natin na, tayo ay merong very fragile na food security system. And 'di ba parang gusto nyo bang lagi na lang tayong maging, victim ng gano'n, ng sistema? So, may puwede naman tayong gawin which is eto, pagtatanim and 'di ba napakadaming benefits ng, pagtatanim sa atin 'no, lalo na 'yan, oh, 'di ba parang may magagawa ka, may control ka over those things 'no, na na mahirap talagang kontrolin. And mas certain ang pagdating ng mga gano'ng pagkakataon na sobrang mahal ng mga bilihin, mas madaling umasa na laging may gano'n kaysa stable ang ano ng bilihin. Sa totoo lang sa panahon ngayon, ah, yung mga ganyang bagay kahit naman dito ano, ang mamahal na rin ng bilihin. So, at least kung meron kang mga ganitong choices na or if you take action 'no, meron kang, kahit paano may panlaban ka dun sa mga gano'ng, kaganapan na talaga namang hindi na maiiwasang mangyari sa atin. Oh, ayan, oh, tingnan niyo, oh, napakadami, 'di ba? So, hindi lang kamatis, talong, ayan, okra, yung mga ganyan 'no, yung mga usual, yun talagang kinakain natin. Ta's napakadali pang, itanim ng mga,
mustasa, pechay, yung ganyan. Halos everyday pwede mo namang kainin. Tapos yung ano ng ano yan, talbos ng kamote, 'di ba? Magtanim ka lang ng mga ilang ano, everyday yan may makakain ka na, may kasama na yung iyong pritong isda, 'di ba? Oh, tingnan niyo, oh, ganda, oh. So ito, variegated yan, tingnan niyo may puti-puti siya. Pero ang kukuhanin natin ito lang. Yan. Yan, tatandaan natin. Yun lang naman yung ibang ano niyan eh. Tapos, ayun, meron pa tayo dun. So, those are, ito, mga jocalos ito, ano. Tapos, check natin mamaya kung anong lasa niyang mga yan. Iba-iba kasi yan eh. Alam mo yun, yung iba-iba yung profile niya, ng lasa niya. And of course, ayun nga, balik tayo sa pagtatanim. Pag nagtanim ka, you get to experience different kinds of varieties, different flavors, different, alam mo yun, iba talaga yung lasa ng ng freshly harvested or garden grown na mga vegetable. Oh, look at that. Makakabili ka ba sa market ng ganyan? So, hindi naman, di ba? Oh, nakakatuwa. Tapos, ayan, oh. Punta ka lang sa garden mo. Oh, napakadami ng ibibigay sa'yo. See? Ayan. Yan ang sinasabi ko. Kaya dapat, talagang meron tayong initiative sa sarili natin na 'di ba? Nasa paanan lang natin yung sagot. Lupa lang, nasa fingertips natin ang sagot. Magtanim ka lang, magtusok ka diyan, 'di ba? Anyway, hindi naman laging perfect ang pagtatanim. I mean, hindi ka laging successful. Parang hindi naman lahat ng ano yan eh, journey din ito eh, no? Pero, 'di ba? Basta't may natututunan ka dun sa iyong ginagawa. Yun yung pinaka-importante doon. And yung mga natututunan mo na yun every year, maybe matuto kang mag-compost. Next year, matuto ka sa mga different diseases at kung paano i-combat yun naturally, organically. And then, yun, from there, magbe-build ka na ng iyong experience and knowledge, no, sa paggugulay or sa pagtatanim, 'di ba? Kita nyo 'yan, oh. 'Di ba? Magkano ano 'yan. Tsaka ako, I'm proud to say na marami na kaming na-process na mga namin, na mga tomatoes namin. Marami na po. I mean, tingnan nyo, oh, ang dami, 'di ba? Naka-freezer yung iba, fresh na ganyan lang, tas naka-freezer. Tapos yung iba naman is ginawa na rin namin talagang sauce. Nilagyan namin ng mga herbs and ayan, spices. Tapos yun, pizza sauce na siya. Marami na kaming nagawang pizza out of yung mga namin sa garden. 'Di ba? Tapos, meron kaming Swiss chard dyan. Hindi na kami bumibili ng pagka kailangang ayun, ang Swiss chard. Oh, 'di ba? Masarap na masarap yan sa sa mga sinigang, ganyan. Tsaka sa mga fried rice. Para lang siyang kangkong, no? Or spinach. Or, ano yan? Yung Malabar spinach, yun. Parang ganon. O, di ba, kita niyo, napakarami pang nag-aantay, no? Pagka lumamig yung panahon, meron pa kaming mga maha-harvest. And, yung nakakatuwa doon. Tapos, ayan, kalabasa. Ang dami na din namin kalabasa, no? May mga na-harvest na kami dyan. And, ito just to show you some. Ayan, no? Ganyan sila kadami, isa. Ayan, tabi-tabi yan, no? Tingnan nyo naman yan. 'Di ba? It's a year's worth of squash na pwede namin kainin. Yung aming kamatis naman, kung pang gisa-gisa lang, makakatagal na din to, kumbaga maitatagpos na rin na to, sana yung aming and look at this, ayan, no,
'Di ba? Ganda-ganda, oh. See? Hindi ka makakabili ng ganyan sa supermarket. 'Di ba? And yung experience, yung pride of growing these magnificent vegetables. Yan. You don't get to experience that buying ayan, commercial produce. Ayan. So, may experience mo lang yun sa garden. And, yung sabi nga, ayan, nahulog. Nahulog pa siya. Ayan. Ano yan? The perfection of human daw is hindi, ano na nga ito? The ultimate goal of farming is not the growing of crops, but the cultivation and perfection of human beings. Ayun. So, ganun siya. Yan, ang dami, no? So, ayun. I encourage you talaga to grow your own food. 'Di ba? At pag-harvest mo, ayan, napakarami. Ayan pa. Meron pa kaming ganyan dyan. Mamaya, ano natin to. I-try natin tong, ano yan, ang pangalan to? Timbangin. Kung gaano to kabigat. I think mga nasa around, 6 kilos. No? Ayan, meron pa pala dito. Ito, masarap to. Ayan, oh. 'Di ba? Ang ganda niya, ano? Oh. Pero medyo ano pa siya. Firm pa siya. So, I think tomorrow or sa isang araw, ha-harvestin yan. And, ayan. Yun pa. Napakakapal. Tapos, meron pa akong isang patch doon sa gilid. So, talagang pagka ginusto mo, walang imposible. Kaya, I encourage you to grow. Lalo na dyan, sa Philippines. Ang ganda ng weather dyan. Although ngayon maulan. Pero, kaya naman yan, ng mga kamatis generally. Meron na tayong mga mga kamatis na develop na pwede naman sa tag-init ay tag-ulan. So, walang reason para hindi tayo mag-grow. Ayun. So, that's my garden harvest for today. And I hope all is well dyan. And start gardening, start growing. And God bless us always.